Ang pelikula ay nagbubukas sa baybayin ng Malta, kung saan nakita namin ang isang mangingisda na naglalayag sa kanyang maliit na bangka. Maingat siyang naglalakbay sa isang kuweba ng tubig at nakarating sa bukas na dagat. Pagkaraan ng ilang sandali ng paglalayag, kapansin-pansing nagbabago ang atmosfera ng dagat, at isang makapal na fog ang lumilitaw sa kung saan, na nakakubli sa kanyang paningin. Nagpasya ang lalaki na bumalik sa baybayin, ngunit pagkatapos ay may bumangga sa kanyang bangka, na naging sanhi ng marahas na pagyanig. Natitisod siya at muntik nang mahulog sa dagat, ngunit naayos niya ang sarili sa tamang oras. Pagkaraan ng ilang sandali, namataan ng mangingisda ang isang mas malaking bangka na walang patutunguhan na umaanod sa di kalayuan. Habang papalapit siya, napansin niya ang pangalan ng bangka, Iles. Paulit-ulit niyang tinatawag ang isang sakay, pero walang sumasagot sa kanya. Nagtataka, nagpasya ang mangingisda na mag-imbestiga, at bago tumalon sa mas malaking bangka, gumamit siya ng lubid upang atali ang kanyang maliit na bangka dito. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob ng AOLUS at nagulat nang makitang wala itong laman. Gayunpaman, ang barko ay naglalaman ng mga pangunahing pangangailangan, tulad ng pagkain at tubig. Nakahanap din ang mangingisda ng radyo at sinubukang makipag-ugnayan sa isang tao sa pamamagitan nito, ngunit muli siyang hindi nakatanggap ng tugon. Pagkatapos mag-explore ng ilang sandali, nagpasya ang mangingisda na umalis at pumunta sa kubyerta. Ngunit sa kanyang pagkabigla, ang kanyang maliit na bangka ay misteryosong naglaho, kahit na siya ay nakatali nito ng maayos. Pagkatapos ay kumuha siya ng binocular upang hanapin ang kanyang bangka, ngunit ang ulap ay nananatiling makapal at wala siyang makita. Di nagtagal matapos ang hamog ay tuluyang luminous, ngunit ang kanyang bangkang pangisda ay wala kahit saan. Sinubukan ng lalaki na paandarin ang makina ng Iles para makaiwas siya sa baybayin. Sa kasamaang palad, hindi gumagana ang makina, at wala siyang ideya kung saan patungo ang bangka. Pagkatapos nito, ang mangingisda ay pumunta sa ibaba ng kubyerta, kung saan napansin niya ang isang pinto ng banyo na biglang nagsasara ng mag-isa. Gayunpaman, hindi niya yun inisip at muling binuksan ang pinto. Pagkatapos ay gumamit siya ng isang mapa na nakita niya at sinubukang i-navigate ang kanyang posisyon. Pagkatapos ng ilang pagsisikap, kalaunan ay inayos niya ang makina at pinatibayan ang bangka patungo sa baybayin. Nagbibigay ito ng kaginhawaan sa lalaki, at naniniwala siyang nagbago na ang kanyang kapalaran. Sinusubukan niyang humiling ng tulong sa radyo, ngunit walang natanggap na tugon. Pagkatapos ay tinangka ng bigong lalaki na umihi sa dagat, ngunit nataman siya ng isa sa mga layag, na halos matamba siya sa dagat. Dahil kailangan pang umihi ng lalaki, pumunta siya sa banyo at nagsimulang magpakalma ng sarili. Maya-maya lang ay kusang sumara ang pinto ng banyo kaya nalilito siya. Sa tingin niya ay hangin lang yun at hindi pinansin. Pero pagkatapos niyang umihi, hindi niya mailabas ang sarili niya. Pilit na sinisikap ng lalaki na buksan ang pinto, ngunit tila nakalock ito mula sa labas. Kumuha siya ng barya sa kanyang bulsa at sinubukang i-twist ang lock. Binuksan ng lalaki ang drawer sa likod ng salamin at laking gulat niya nang matuklasan ang mga mantsa ng dugo sa loob. Anuman, hindi niya masyadong iniisip yun at kumuha na lang ng gunting. Sinusubukan niyang i-unlock ang pinto gamit ang mga ito, ngunit hindi ito nagtagumpay. Di nagtagal, nakarinig siya ng boses sa radyo sa labas, na nagpapalam sa kanya ng paparating na cargo ship at hinihimok siyang patnubayan ang kanyang bangka upang maiwasan ang banggaan. Pagkatapos ay napansin ng mangingisda ang isang maliit na bintana sa banyo at binuksan ito upang makita ang isang malaking barko na papalapit. Siya ay galit na sinusubukang makuha ang kanilang atensyon, inilabas ang kanyang kamay at ibinabato ang kanyang mga damit, ngunit walang epekto. Sinubukan pa nga ng lalaki na ilabas ang ulo sa bintana, ngunit napakaliit nito, at hindi siya kasya. Ilang sandali pa, napansin niya ang isang lubid na nakasabit sa bintana ng banyo at itinapon ito sa tubig. Sa kalaunan ay nabubuhol ito sa propeller, nagpapabagal sa sailboat at iniiwasan ang banggaan. Tapos ang matinding pagpupumiglas, nakalagpas ng lubid ang kawawang lalaki, ngunit bumagsak siya sa sahig ng banyo nang walang malay. Maya-maya, nagising siya at nakarinig ng ingay sa labas. Iniisip ng lalaki na ito ay isang tao at humihingi ng tulong. Pero walang sumasagot. Pagkatapos ay natuklasan niyang naputol na ang lubid at nagsimula ng bumaha ang bangka.
Hindi nagtagal ay, nagsimulang bumaha sa isang balon ng banyo. Dahil dehydrated siya, umiinom siya ng sariwang tubig, ngunit mabilis din itong huminto. Sa gabi, ang banyo ay nagsisimulang bumaha muli, ngunit kapag sinubukan niyang uminom, napagtanto niya na ito ay tubig dagat sa oras na ito. Kinikilabutan nito ang lalaki, at kumuha siya ng maliit na pitsyel para itapon ang tubig. Sa maliit na halaga, ang masaklap pa nito, hindi inaasahan ng isang bagyo, na naging sanhi ng pagyanig ng bangka. Sinusubukan ng lalaki na agawin ang anumang bagay upang maiwasan ang mga pinsala, ngunit siya ay natama ng maraming beses. Patuloy din ang pagtaas ng level ng tubig sa banyo sa bawat pagdaan ng sandali. Mabilis na tumugon, sinubukan ng lalaki na putulin ang lubid na kumokontrol sa canvas gamit ang isang maliit na talam, ngunit hindi niya sinasadyang nasaktan ang kanyang daliri, na naging dahilan upang mapasigaw siya sa sakit. Sa kabila nito, hindi siya sumuko, at sa huli ay nagawa niyang putulin ang lubid. Nang ibinaba na ngayon ang canvas, sa wakas ay huminto sa paggalaw ang bangka, na nagdulot sa kanya ng kaunting ginhawa. Pagkatapos ay isinara niya ang bintana at nakipagsiksikan sa lababo upang maiwasang malunod bago makatulog. Tinapat niya, kinaumagahan, nang magising ang mangingisda, napagtanto niyang umakyat na ang tubig sa kanyang leeg at nanlamig ang buong katawan niya. Nang walang ibang magawa, sinipa niya muli ang pinto, ngunit hindi rin ito kumikibo. Nawawala na siya ng pag-asa at nagsimulang maniwala na dito siya mamamatay. Pero ilang saglit lang, bigla siyang nakarinig ng clicking sound. At paglapit niya sa pinto, bukas na pala. Naniniwala ang lalaki na may sadyang nagpapahirap sa kanya, at lumilingon siya sa paligid ngunit wala siyang nakitang tao. Pagkatapos ay tumungo siya sa deck kung saan nakahanap siya ng maraming buoy. Alam ng lalaki na anumang oras ay lulubog ang bangka dahil sa pagtagas. Kaya naman, gumawa siya ng plano. Ikinabit niya ang mga buoy sa isa sa mga sirang pinto na nakita niya at naghanda ng pansamantalang bangka. Hindi nagtagal, inilagay ng lalaki ang bagong likhang bolse sa tubig at sumakay dito. Naglayag siya sa di kalayuan at hinihintay na lumubog ang iles. Ngunit hindi ito nangyayari. Pagkaraan ng ilang sandali ay napagtanto niyang hindi ito lulubog. Kaya sumakay ulit siya sa bangka. Kasunod nito, inaayos ng mangingisda ang tumagas na bahagi ng barko upang hindi makapasok ang tubig. Gumagawa siya ng simpleng water pump para sa pagpapatuyo ng cabin at pag-aayos din ng bulwagan. Pagkatapos ay muli niyang ginagamit ang radyo, nag-iiwan ng ilang mensahe na humihiling ng tulong, ngunit hindi nakatanggap ng anumang tugon. Di nagtagal, habang ang lalaki ay abala sa kanyang pag-aayos, napansin niya ang isang kargamento na naglalayag sa di kalayuan. Nagbibigay ito sa kanya ng kaunting pag-asa, kaya mabilis siyang sumakay sa kanyang pansamantalang bolsa at nagsimulang magliyag patungo sa kargamento. Ngunit ilang sandali pa, sa pagtalikod niya, napansin niya ang mga iles na mabilis na tumatakbo patungo sa kanya. Sinubukan ng lalaki na magliyag ng mas mabilis, ngunit napagtanto na hindi niya ito malalayo. Pinipilit siyang tumalon sa tubig, at ang kanyang pansamantalang bolsa ay pinutol-putol. Sa puntong ito, huminto ang bangka, at napagtanto ng mangingisda na ito ay isang uri ng pinagmumultuhan o supernatural na sisidlan. Pagkatapos ay nagpasya siyang mas gugustuhin niyang lumutang ng walang layunin sa tubig, pagkatapos ay bumalik sa masamang bangka muli. Ang eksena pagkatapos ay pumutol sa oras ng gabi, at nakita namin na ang lalaki ay lumulutang pa rin sa malamig na tubig. Ilang sandali pa, nagulat siya sa isang bagay at natakot, ngunit ito pala ay isang palakaibigang dolphin. May ilan pang mga dolphin ang lumitaw at nagsimulang mapaglarong tumalon sa paligid niya, na nagbibigay sa kanya ng maikling sandali ng kaligayahan. Gayunpaman, sa sandaling yon, muling lumitaw ang iles, na nagulat sa mga dolphin at nagkalat sa kanila. Pagkatapos ay nagsisimula siyang makaramdam ng sobrang lamig, kaya, nang walang ibang pagpipilian, umakyat siya pabalik sa nakakatakot na bangka. Pagkatapos ay tumungo siya sa kama, nagtalokbong ng kubrekama, at nakatulog. Kinaumagahan, kapag nagising ang mangingisda, nakaramdam siya ng sobrang panghihina at pagkaubos ng enerhiya. Tumingin siya sa labas at napansin niyang mabilis ang takbo ng bangka. Nang subukan niyang lumabas, natuklasan niyang nakalock ang pangunahing pinto sa deck. Ilang sandali pa, nakarinig ang lalaki ng kakaibang tunog na nagmumula sa banyo at nagpas siyang mag-imbestiga.
Doon, may nakita siyang maliit na hatch sa sulok, na hindi niya napansin noon. Binuksan ito ng lalaki at natuklasang patungo ito sa isang masikip na lugar ng imbakan. Gayunpaman, sa sandaling makapasok siya roon, ang maliit na pinto ay sumara, na nahuli siya muli. Naririnig din niya ang mga yabag sa di kalayuan, na lalong ikinasindak niya. Pilit na sinusubukan ng lalaki. Buksan ang bintana sa itaas niya, ngunit hindi siya nagtagumpay. Samantala, papalapit ang bangka sa isang maliit na bayan sa tabing dagat, na maaaring huling pagkakataon niyang makatakas. Patuloy siyang nakarinig ng mga yabag, kaya nakiusap siya sa hindi nakikitang tao na ihinto ang bangka. Naluluha rin siya, na sinasabing hindi na niya kayang tumagal pa. Hindi nagtagal, ang mangingisda ay nagsimulang nahihirapang huminga dahil sa kakulangan ng oxygen sa napakasikip na espasyo. Pero nang malapit na siyang mawala ng malay, kusang bumukas ang hatch door. Ipinapalagay ng lalaki na isa lang itong freak, kaya maingat siyang pumunta sa deck. Sa kanyang pagkabigla, natuklasan niya na ang bangka ay nakadaong na malapit sa bayan. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa sisidlan nang hindi nag-aksaya ng anumang oras at sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Kasunod nito, nahanap ng mangingisda ang kanyang sarili sa isang kakaibang bayan na walang nakikitang tao. Kumuha siya ng bakal mula sa malapit at sinimulang hanapin ang salarin na gumawa nito sa kanya. Gayunpaman, ang tanging mga bagay na nakikita niya ay inabandona at nawawasak. Nabubulok na mga gusali, walang palatandaan ng aktibidad ng tao kahit saan, kahit na ang ilang mga barko ay makikita pa rin na nakadaong sa daungan. Maya-maya, nakarinig siya ng ilang ingay sa di kalayuan at napansin niyang naghahanda na si Iles na umalis. Nagsimula siyang maglakad patungo dito, umaasang makita kung saan ito patungo, ngunit ang bangka ay nawala sa manipis na hangin, na nag-iiwan sa kanya na nakatulala. Sa huling eksena, ang lalaki ay walang layunin na gumagala sa isla, nalilito at hindi sigurado sa kanyang lokasyon. Pagkaraan ng ilang oras, hindi niya maipaliwanag na narating niya ang kabilang panig ng isla, na kung saan ay ang parehong lugar na iniwan niya sa simula ng pelikula. Laking gulat niya nang makita ang kanyang maliit na bangka. Ang misteryosong nawala ilang araw na ang nakakaraan. Habang lumalabas ang camera, nakita namin ang ilang tao sa malapit, nag-e-enjoy sa kanilang bakasyon na parang walang kakaibang nangyari. Ang pelikula pagkatapos ay nagtatapos, na may isang shot ng isang maliit na pagbubukas sa isang kuweba ng tubig, ang mga lead sa malawak na karagatan sa kabila. Sa di kalayuan, nakita namin ang nakakatakot na bangka sa huling pagkakataon, na tila hinahanap ang susunod na biktima nito. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito. I-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel na lumabas. Salamat sa panunood.